Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mula Marawi City, isang retiradong guro ang humihingi ng tulong. Pensyon niya mula GSIS hindi maibigay-bigay. Mahigit 3 dekadang naging guro at naging superintendent pa ng Marawi City, si Mona Makatanong. Reklamo niya ang nararapat na pensyon na dapat sana niyang makuha mula sa GSIS ay hindi maibigay-bigay sa kanya. Ang dahilan, walang pirma ni DepEd ARMM Secretary John Magno ang kanyang exit clearance. Pirma lang, no? Pirma lang na talaga may nakanambaka. Anyway, nandito, Tolben, parang Alex, si Ma'am Mona Makatanong. Naipaliwanag ho ba sa inyo, Ma'am? Good afternoon po. Ang DepEd ARMM kung ang dahilan kung bakit hindi nila kayo mabigyan ng clearance? Wala po akong alam na dahilan kasi sa amin po sa Department of Education, when you reach the age of 65, that is already compulsory retirement. So whether you like it or not, you have to file your So pagdating po ng oras na noong October 18, 2016, I mean, prepared ko po ang aking retirement. Pinurward ko po sa last February. Ito po, receive po ng DepEd, receive ng Civil Service Commission. Okay. Ito po. Okay. Along this letter, ang dapat lang pong isasama dito ay ang aking service record. Okay. Service record lang po. At saka yung So isinubmit ko po, pagkaraan pong maisubmit ko yung may dumating pong sulat na galing po sa DepEd, GSIS na sinabi po na kailangan daw mayroong clearance. Clearance muna. Okay. So, ma'am, para Yes, maikli, baka kasi baka pumasok si Presidente. Yes, Anong gusto niyo, hindi pa maibigay ang pensyon niyo? Pirma lang. Perma lang. Pirma lang, sir. Yun Perma. lang. Okay. Perma. Alright. Gagawa natin ang paraan niya na para sa agarang aksyon. Makakausap natin si Attorney Jason Teng ng GSIS VP for Mindanao Operations. Magandang hapon po, Attorney Teng. Magandang hapon po, sir. Si Erwin Tulfo po ito, kasama si Ben Tulfo at paring Alex Santos. Live tayo sa PTB4. Sir, narito po sa amin si retired DepEd Superintendent Mona Makatanong, 66 years old. Hanggang ngayon, di pa rin po niya natatanggap ang pensyon niya, sir. Yes po, sir. Familiar po ako sa case ni Ma'am Mona po. Opo. Okay. So ano pong pwede, sir? Kawawa naman. Baka magawa natin ng pamamaraan. We can cut corners, sir. Alam ko may mga proseso, pero alang-alang nila po dito sa Ali. All the way from Marawi, pumunta pa rito para magreklamo, humingi ng tulong. Baka pwede nyo na pong magawa ng paraan ng we can cut corners, sir, para matulungan itong si Ma'am Makatanong. Sir, actually po, nireview namin yung case kasi ni Ma'am Mona. Ang problem po talaga kasi basic requirement po ang missing doon sa Yung pirma. Clearance. Yung clearance. Hindi po clearance. Actually, ang nire-require po namin ay yung retirement application niya po ay dapat endorsed ng kanyang office. Okay. So, mukhang may issue po yata si Ma'am Mona with the DepEd regarding sa clearance niya. Kaya hindi po ine-endorse until now ng DepEd ang kanyang retirement application. Alright. So, kumbaga, sa records ng GSIS as of today, wala pa pong naka-file na retirement application dahil po hindi pa rin ine-endorse ng DepEd yata yung application niya, sir. Mukhang yung pirma lang ho ang kulang yata, sir, ni Ginoong itong Dr. John Magno na ito, Regional Secretary ng DepEd. Ito lang hindi po may pirma, sir, Ewan ko anong issue naman ng tao na ito. Ito lang ho ang problema, sir. Opo, kasi sir, lahat po kasi ng mga magre-retire,
kasama po sa requirement sa GSIS pag nagre-retire ay kailangan naka-endorse po yung application ng retirement. Ang rason po dyan, sir, kasi syempre kami sa GSIS hindi naman namin alam kung baka kung cleared ba yung tao sa opisina niya or baka naman kung may kaso or other administrative matters. Kaya talagang basic requirement po sa lahat ng retirement application na naka-endorse po yung office nila. Kasi itong mga bagay-bagay na ito, yung office lang talaga nila ang makakaalam. Alright. So what do we have to do about this, sir? Ibig sabihin, so hanggat hindi mapirmahan yung kanyang exit clearance itong si Magno or John Magno, hindi makakatanggap si ma'am hanggang kamatayan na. Kasi actually po, sa record ng GSIS, wala pa po talaga siyang filed na retirement application. Pero may sinabi po kayo sa mga staff namin na may proseso po, i-file ho ito, di ho ba na pumunta si Ma'am John para i-file, correct? Opo. So actually po, nung last ko pong nakausap si Ma'am Mona, ang sabi niya may nakuha na siyang regional clearance. Okay. So kaya lang yung regional clearance, imbes na ibigay niya doon sa office ni Dr. Magno para i-endorse na ho yung kanyang application, sa amin niya binigay. Okay. So what we did was last May 22, inano ko na lang po sa manager namin sa Iligan branch office. Sige po, ma'am. Na in-endorse, in-endorse namin yung Sir. kanyang regional clearance papunta kay Dr. Magno. Alright. Sir, ganito na lamang po sir. This lady is 66 years old. Hindi mo ba pwedeng utusan nyo na lang yung GSIS na tao niyo dyan sa lugar na yan, na alamin doon kay Mr. Magno, ibigay itong papel na ito, sir, para mapabilis lamang ho. Kawawa naman ho ito. Well, actually po ginawa na ho namin. Okay, so what happened po? Pinorward na po namin kay Dr. meron. Magno yan. May letter sila. Okay. Yung si Opo, Alexis and then, Arumpak, no? Opo. Tapos, Ayun. ang ginawa po nung DepEd, sinagot po kami, we received a reply around June 1. Oo. Kaya lang, yung reply tap naman po nila Dr. Magno, was sinasabi niya na parang may kailangan na Marawi City Division clearance. Kaya kami naman, nalito kami kasi hawak-hawak na namin yung regional clearance ni ma'am. Tapos ito, sinasabi na kailangan daw ng Marawi City Division clearance. Oo, So, masalimuot to. Attorney, sandali po Opo. In fairness po sa GSIS dyan po sa Mindanao, kayo po ay nasa receiving end po ng mga dokumento. Alam namin ho, kung makarating lang ho yung mga kompletong dokumento, gagawin yung aksyon ninyo. Pero may mas malalim kasi. Ma'am Nona, sabihin nyo na po ano bang talagang punot dulo nito. Political, di ba? Politika po. Ayun. Politika po. Ayaw hong pirma ni John Magno dahil ano ito to eh? Ano ba? Duterte ako at siya ay Duterte itong si Ma'am nanay, Nona, si yung isa, Magno, Dilaw. Dilaw. Yun. Yellow Yun yung issue doon. versus red. Yun, pinapatagal. Kaya ayaw pirmahan ngayon ito, sir. Yes, sir. Attorney Jason, paano ito ngayon? Ayaw talaga pirmahan kahit na sumunod na si Ma'am Mona, lahat na ibigay niya, pati kaluluwa niya na. Kung ayaw talagang pirmahan, sir, dahil magkaiba sila ng political belief, sir. Well, actually, sir, hindi rin namin masyadong ma-sure kung ano yung storyan nito. Wala pong reason, sir. Ganito na lamang po, attorney, para mapabilis tayo. We're running out of time. Yeah. Wala pong reason. Wala pa talagang reason. Ayaw lang pirmahan, umiiwas si Ginoong Magno para pirmahan itong clearance ni ma'am. So, can you do something about this? Opo, Pwede bang manghimasok na kayo? Opo, ang ginawa po namin, actually, inutos ko sa manager ng Iligan branch office namin. So, after nung nagsumagot sila sa isang sulat namin, tapos parang feeling namin hindi responsive dun sa endorsement namin ng March. Attorney. Nagsulat ulit kami Attorney. noong June 10. Hello, attorney. Opo. Attorney, si Ben Tulfo. Attorney, Yes, sir, Ben. we're talking more of problems dito, ano? Why won't you just make it Sorry? 80% solution na lang? Wag na yung 80% puro problema. Why don't you focus 80%, solve this problem? That's my Yes, challenge sir. to Yes, you. sir. Can you solve the problem na lang? Kawawa naman ho dito eh. Ano pong po yung gusto po nila, ma'am po? Okay, anong gusto mo, ma'am? Sir, gusto ko pong makuha yung pera. Gusto niya? Nabomba po ang bahay ko. Nabomba ang bahay niya, gusto niya Yung makuha bahay ang ko po pera. Marami po. Yun. Kasama po ako sa IDP. Wala na siya.
Ala na po, ito po yung picture ng bahay ko. Ayan, pinakikita ang picture ng bahay niya, de binomba. Until Walang-wala na. Nang dahil lang po sa perma ni Magno. Yan, Oh. Dr. Magno, kita niyo yung ginawa niyo, And then ito po ang dapat po ipagmalaki nila ako dahil ako po ang kauna-unahan at nag-iisang empleyado ng DepEd-Arm na nakatanggap ng dangal ng bayan po. Ayun, Attorney, Hindi po ako magnanakaw. pwede bang gawa na lang natin ang Oo. paraan dahil ito, nabomba na nga ang bahay nito sa Marawi. Ano ba to si Magno? Actually po kasi, sir, ang Ganito na lang, Ma'am attorney, is- tama na. Can you solve this problem now? Can you intervene? Yung nga, sir, as long as wala pa pong retirement application na pumapasok sa GSIS, Isa pa ito. wala po talaga kaming pwedeng i-process kasi syempre... Alam mo, kung nakikinig lang siguro si Presidente Duterte sa sinasabi mo, ewan ko kung anong gagawin sa'yo. Ganito, Ay, sir. binigyan ka na ng papel, meron ng pinail si ma'am dyan sa tanggapan mo? Meron na po, sir eh. Pwede ba magtanong muna kayo dyan? Lahat po ng requirements na sinasubmit, kailangan po in proper form, di po ba? Like, kung magsasubmit po siya ng retirement application, kailangan po naka-endorse ng office niya. Procedural po yan, sir. So, kailangan talagang gawin ho yun kasi syempre kami ino-audit. Alam mo, sir, ganito na lang. Hindi tayo matatapos, mauubos yung oras. Puro kapaliwanag, sir. Pwede mo naman, kung gugustuhin, may pamamaraan. Yun lang po ang sabi ko. Ay, sir, Sir, hindi po, makinig ka muna. Mukhang hindi ka nakinig doon sa sinabi ng Pangulong Duterte noon. Ayaw niya na ng pila, ayaw niya pabalik-balik yung tao sa tanggapan. Mukhang absent po kayo nung araw na yon. Ang gusto ng Pangulo, gawan mo ng paraan, okay? Ikaw yun eh. Nasa kamay mo na bigyan ng pensyon ito. Dahil si Magno, nag-aaway sila nung buwang na Magno, ayaw pirmahan dahil sa kanilang politika, yung paniniwalang politikal. Ito kulay pula, yung Magno kulay dilaw. Ganun lang yun, kasimple sir eh. Ang hirap mo namang paintindihin. Diyos ko po, kung hindi mo kaya yung trabaho niya, larga. Huwag mo natin kausapin ito. Hahanap po tayo ng paraan. Doon tayo sa Presidential Action Center, Yun. ma'am. Dadalhin kita doon kay Manong Digong. Yes, sir. Bukas na bukas sa Malacanang. Yes, Itong thank you hinayupak po. na attorney Jason Thank you Teng ito. po. Lalo pang dinagdagan ng problema. Lalo pa tayo ma-high blood. Bigyan mo ako ng King's Herbal dyan. Pwede sasakit ang ulo. Ayun. Sus Mariusep. Ha? Bukas samahan kita sa Presidential Action Center. Okay.